Mga minamahal kong mga kabrobars, mahilig ba kayo sa mga kwentong nakakatakot, nakakapang-init ng laman at nakakapagpatayo ng balahibo? Halikayo at may ikukwento ako sa inyo. Isang natatanging karanasan mula sa mga masugid na taga-subaybay ng ating page na Kabrobars Black Room. Naniniwala ba kayo na sa kabila ng modernong panahon ngayon ay may mga kwentong kababalaghan pa rin na pilit sumisilip sa siwang ng ating mundo upang ipaalala sa atin na bukod sa atin, mayroon pang iba na nakikihati sa liwanag at dilim na ating nasasagap. Mga nilalang na sa akala natin bunga lang ng malilikot na imahinasyon ng mga manunulat at ilustrado. Mga nilalang na sinadyang likhain upang maging salamin sa tunay na mukha ng realidad. Mga nilalang na tanging ang mga piling mga mata lang ang nakakakita at nakakasaksi. Mga saksi na siyang maghahatid sa atin ng mga kwento at mukha ng kabilang mundo. Mga piling kwento na binubulong na lang sa katahimikan ng gabi. At ito ang mga hutik sa kagabihon, BL Fright Story na ating pinamagatang Doppelganger. Finally, naisama mo rin ako dito sa probinsya Newstel. Paalala lang, wala ditong signal, kaya walang wifi, kaya hindi ka makakapag-ML dito. Ako lang at tanging ako lang ang pwede mong laruin at dot-dutin dito, okay? Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga ako masolo, kaya napilitan ka rin isama ako rito. Mamaya na tayo mag-usap. May dadaan ng tricycle parahan lughe. Para kuya, sasakay kami. Saan po tayo mga sir? Sa balay na dako kuya. Sa lugar namin, kilala ang ancestral house nila lolo bilang balay na dako. Hindi naman ito kasing laki ng mansyon na nai-imagine nyo. Sakto lang ang laki ng bahay, yung typical na laki ng bahay noong panahon pa ng mga Kastila. Nakasanayan na lang na tawaging balay na dako ito dahil noong kapanahunan ng mga magulang ni na lolo, ang bahay nilang iyon ang pinakamalaki na sa lahat ng mga bahay na naroon. Isang buong bahay lang ito na may malawak na silong. Gawa sa matitibay at hindi inaanay na mga kahoy ang bahay pati na ang mga kagamitan sa loob. Masasabing mga antigo na nga ang halos sa mga gamit doon. Pero kumpara sa mga mayayaman noong kapanahunan, bahay lang ng ordinaryong mamamayan ang ancestral house namin. Marami man ang nabago sa bahay dulot ng mga nagdaang bagyo, pero ang orihinal na anyo ng bahay ay na-preserve pa talaga hanggang sa ngayon. Ako si Stel at ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan namin ng boyfriend kong si Philip nang magbakasyon kami sa probinsya ng magulang ko dito sa Negros. Pinanganak at lumaki na kasi ako sa Maynila. Liblib ang baryo kung saan naroon ang ancestral house namin. Abot naman sa amin ang linya ng kuryente, pero pagdating sa signal struggle is real, may bahaging abot naman ng signal pero mahina. Kaya useless ang cellphone mo kahit gaano pa ito kamahal. 10:00 ng umaga nang makarating agad kami sa bahay. Agad naman kami sinalubong ng kapitbahay at katiwala na rin ni na lolo na si Manong Manding. Ikaw ba si Stel, ang apo ni Lolo Jose? Tanong nito nang sinalubong kami. Ako nga po Manong, boyfriend ko nga pala si Philip. Boyfriend? Mga bakla kayo? Aba sayang naman. Ang gugwapo niyong lalaki para tumigil lang sa inyo ang inyong lahi. Komento pa ni Manong na tila nang hihinayang pa sa amin ni Philip. Manong naman, hindi pa ba kayo na-inform dito na hindi na po issue ang ganito? At isa pa hindi dahil parehas kaming lalaki titigil na ang lahi namin. Baka kayo, near ex na, just you know. Tugon ko na napikon sa hirit ni Manong sa amin. Siniko ako ni Philip dahil sa sinabi ko. Inirapan lang kami ni Manong Manding. Sumunod kami sa kanya sa taas ng bahay. Agad ko hinanap si Lolo. Nasa kusina ito kasama si Lola na nagluluto ng ulam para sa pananghalian. Pagkakita sa akin ni Lola, agad itong lumapit sa akin at niyakap ako. Ako kasi ang pinakapaborito nitong apo. Parang kailan lang ang liit mo pa, ngayon mamang-mama ka na talaga. Kamukhang kamukha mo talaga ang Tito Silverio mo.
Ayan ka na naman, Miling. Si Silverio na naman ang bukang bibig mo. Patahimikin mo na kasi ang anak mo. Mamaya niyan kung ano-ano na namang kababalaghan ang maiisip mo. Sabat ni Lolo sa usapan namin ni Lola. 72 na si Lolo at 77 naman si Lola, ngunit hindi mo pa talaga makikitaan ng kahinaan ang dalawa, malalakas pa rin at malinaw pa ang mga mata. Ganun talaga siguro kung malayo ka sa polusyon at matoxic na lugar nakatira. Si Tito Silverio ang bunso nila Mama. Seminarista at ayon pa kay Mama binabae rin daw iyon. Doon nga siguro ako nagmana sa kabaklaan ko. Hindi ko na inabutan pa si Tito Silverio pero base nga sa mga luma nitong litrato. Plakadong-plakado ang hilatsa ng muka at pangangatawan namin. Kung si Mama pa nga, parang nabuhay daw ang bunso nila sa katauhan ko. Pati boses at kung paano ako magsalita, parang si Tito raw talaga. Bakit Lola? Ano ba ang sinasabi ni Lolo na kababalaghan? Uso pa ba yan dito? Tanong ko. Iyang lola mo? Nitong mga huling buwan, madalas daw pinapakitaan ng Tito Silverio mo. At minsan pa, nakakausap niya pa di umano. Ang sabi ko, baka inuulyanin na siya, kaya kung ano-ano na lang ang naiisip at nakikita. Pagtugon pa ni Lolo nang lumapit sa amin ni Lola. Talaga namang nakikita ko sa bakuran natin si Silverio at nakakausap. Matalas pa ang memorya ko, Jose, hindi pa ako ulyanin. Ayon pa kay Lola. Mahilig talaga ako sa mga katulad na kwento kaya na-curious ako sa mga na-experience ni Lola, kaya nagpakwento pa ako. Ayon kay Lola, madalas niya raw nakikita si Tito sa may bakuran nakatayo at nakamasid lang sa bahay at malungkot ang mukha. Nagsimula lang daw ang experience niyang iyon nang minsan pinaputol ni Lolo ang puno ng ilang-ilang dahil nagpatayo ito ng kural ng baboy sa bahaging iyon. At nung pangyayaring nakausap nito si Tito, humiling daw ito sa kanyang napapapasukin daw siya nito sa bahay. At iyon ang huwag na huwag mong gagawin. Miling hindi natin alam kung anong klaseng elemento iyon, baka demonyo iyon at ginagaya lang ang mukha ng anak mo. Mariing bigkas pa ni Lolo. Kaya nga hindi ko na kinausap pa, dahil duda rin naman ako. Bakit pa magpapaalam si Silverio bahay niya naman ito? Saad pa ni Lola. O siya, tama na ang ganyang kwento. Luto na itong nilagang karne ng baka Stella, tawagin mo na ang boyfriend mo at nang sabay-sabay na tayong kumain. Wika ni Lolo. Nilabas ko sa sala si Philip ngunit wala na ito sa pinagiwanan ko sa kanya. Dumungaw ako sa bintana para silipin ito sa bakuran, ngunit wala rin ito doon, kaya bumaba na ako ng bahay. Doon ko nakasalubong si Pabling, ang bunsong anak ni Manong Manding. Halos kaedaran ko lang din si Pabling, matipuno, matangkad moreno, at kahit laking probinsya makinis ang balat nito at may itsura. Magandang tanghali sa iyo, Sir Stel. May hinahanap kayo? Tanong nito. Si Philip iyong kasama ko, baka kako bumaba rito at naglakad-lakad. Sabi ko, kanina pa ako rito sa bakuran yung naglilinis pero di ko napansing bumaba ang kasama mo. Tugon nito. Bumalik ako sa taas, baka sabi ko, hindi ko lang napansin si Philip. Pagkaakyat ko muli ng bahay napadako ang tingin ko sa kanang silid malapit sa sala, nakaawang kasi ang pinto at bahagyang nakabukas. Pumunta ako roon sa pag-aakalang nandoon si Philip at hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko si Philip sa silid na iyon na nakahilata sa malapad na kama at nakalihis na pababa ang pantalon nito hanggang tuhod at pati ang suot nitong brief bahagya naring nakababa kaya sumisilip na ang kulot na buhok ng kanyang junjun. Lumapit ako sa kanya para gisingin ito. Sa isip ko, baka gusto na nitong magpalit ng damit. Ngunit dinaig ito ng pagod, kaya nakatulog na. 6 na oras din kasi biniyahe namin bago nakarating kina Lolo. Be, sorry, nakatulog ba ako? Tanong ni Philip sa akin nang ginising ko ito. Yes, be. Napagod ka siguro ng husto kasi hindi mo na naituloy ang pagbibihis mo. Hindi mo na natapos ang paghubad mo ng pantalon, nakatulog ka agad. Sabi ko pa, ha? Akala ko. Hindi na natapos ni Philip ang sasabihin nito nang makita nga na nakalihis na hanggang tuhod ang kanyang pantalon. Bihis ka na muna, be.
Tapos sumunod ka na lang sa kusina, kakain na tayo. Wika ko pa at saglit muna akong lumabas ng silid para makapagbihis ito. Nauna ako sa kusina at makaraan sumunod din naman si Philip na pinalitan lang ng sando ang kanyang t-shirt. Nahihiya pa noong una si Philip kina lolo at lola, pero nang malaman nitong okay lang naman sa dalawa ang relasyon namin doon, na kumalma ito. After ng tanghalian, sinama kami ni lolo sa kanyang mga pinagkakaabalahan doon. Mula sa kanyang mga gulayan, sa niyugan at sa katabing lupa na pinangako nito na ibibigay sa akin. Hindi ko napansin ang pananahimik ni Philip habang nag-iikot-ikot kami, pero napuna pala iyon ni lolo. Philip, may bumabagabag ba sa iyo? Kanina pa kitang napapansin na wala rito ang isip mo. Nanuno ka ba? Tanong pa ni lolo. Be, okay ka lang ba? Kung gusto mo balik na lang tayo? Sabi ko, baka kako pagod lang ito. Never mind. Be, ayos lang ako. Sorry po lolo. Medyo hindi lang po ako mapakali sa tao na iyon. Kanina ko pa siyang napapansin na nakasunod sa atin at tinitingnan tayo ng masama. Saad ni Philip at ibinaling ang tingin sa kaliwang side namin, kaya napatingin din kami ni lolo. Si Pabling pala ang tinutukoy nito. Mula kasi sa bahay ni na lolo hanggang sa may niyugan, nakasunod ito sa amin, kaya nagtaka siguro si Philip. Ipinaliwanag naman ni lolo sa kanyang kung ano ang papel ni Pabling doon. Tinawag ni Lolo Jose si Pabling at lumapit din agad ito sa amin. Formal na pinakilala ni Lolo si Pabling kay Philip. Ngunit ng akmang kakamayan na sana ni Philip si Pabling nang umatras ito. Bakit Pabling? Tila nakakita ka ng maligno. Anong nangyayari? Tanong ni Lolo nang mapansin ang pag-atras bigla ni Pabling at sa di mawaring reaksyon ng mukha nito. Nakursunadahan kaniya, hindi kanya lulubayan hanggat hindi kanya nakukuha. Biglang bulalas ni Pabling na nakatingin kay Philip. Hey, teka! Ano ba ang pinagsasabi mo? Sino ang tinutukoy mo na kukuha kay Philip sa akin? Sino? Tanong ko. Siya. Tugon ni Pabling na nakaturo ang daliri sa likod ni Philip. Sabay kaming napalingon ni na Lolo at Philip, ngunit wala kaming nakita na kahit na sino, kundi ang malawak na niyugan ni Lolo. Agad na sinaway ni Lolo si Pabling na tigilan na ang pananakot sa amin ni Philip. Sa totoo lang, nang lumingon kami bigla na lang nanindig ang mga balahibo ko na hindi ko maipaliwanag. Balak pa sana namin mangulabo noon kasi gusto ko pa naman kumain ng sariwang buko, pero hindi na kami pinayagan ni Lolo na tumagal pa sa lugar na iyon. Umuwi kami sa bahay at napagpasyahan na lang namin ni Philip na magpahinga. Ang weird talaga ng kinikilos ng Pabling na iyon. Hindi ko lang pinahalata pero kinikilabutan na ako kanina. Wika ni Philip nang humilata ito sa kama. Masanay ka na sa mga tao rito, be, lalo na dun sa ama niyang si Manong Manding. Kilalang manggagamot iyan dito sa baryo. Alam mo na pag mga ganyang tao, naniniwala talaga iyan sa mga mali-maligno, sabi ko. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, be. Walang maligno, ang meron lang ang malibog na ako. Halika, be, gawa na tayo ng baby. Tugon ni Philip sabay hila sa akin para tumabi sa kanya. Baliw ka talaga, be. Pero kidding aside, happy ako ngayon kasi solong-solo na kita. Masasabi ko na talagang akin ka na talaga. At hinalikan ko sa dibdib si Philip. Sa'yo lang naman talaga ako, Stel. At wala nang iba pang aagaw sa akin sa'yo. Wala na, be. Sabi ni Philip sabay halik sa noo ko. I love you, be. I love you too, be. Nang biglang natumba ang dalawang maleta naming malalaki ni Philip. Mabigat iyon kasi marami kaming dalang gamit. Plano kasi namin isang buwan kami roon kina Lolo. Nakasandal ang mga iyon sa pinakadingding ng silid sa tabi ng lumang aparador, kaya imposibleng matumba iyon ng kusa. Hindi rin iyon kayang itumba ng daga kasi mabigat nga iyon. Napabangon kami ng sabay ni Philip para tingnan iyon. Nang may napansin ako sa sahig. Kaninong yapak ito, be? Tanong ko. Hindi ko alam. Wala naman iyan dyan kanina nang maghubad ako ng sapatos. Imposibleng akin yan kasi nakamedyas pa ako. Sagot ni Philip. Lalo namang di akin yan.
Kahit nakapaa ako, malinis naman itong paa ko. Sabi ko pa. Narinig pala ni Lola ang ingay ng pagbagsak ng mga maleta kaya napakatok ito sa kwarto namin at pinatuloy ko ito. Ipinakita namin kay Lola ang napansin namin. Sariwa pa ang yapak na iyon na may bakas pa ng putik. Huwag niyo na gamitin itong silid. Lumipat muna kayo sa kabila. Doon sa dating kwarto ng Tito Silverio mo. Saad pa ni Lola. Hindi na kami nag-usisa pa pero gets ko na ang ibig ipahiwatig ni Lola sa amin. Hilamuli ang mga maleta, lumipat kami ng silid. Pagkapasok namin sa dating silid ni Tito, napansin agad ni Philip ang larawan ni Tito Silverio na nakasabit sa dingding. Silid mo pala ito, Stel. Ang laki pa ng portrait mo dito, tapos parang buhay na buhay. Tingnan mo ang mga mata parang nakatingin sa atin. Galing naman ng nagpinta nito. Si Tito Silverio iyan be, at siya din ang nagpinta ng sarili niyang portrait. Parang ako lang siya, di ba? Sabi ko. Asin be, parang ikaw talaga. Natawang sabi pa ni Philip. Inayos na namin ni Philip ang mga gamit sa aparador at tinanggal na lang lahat sa maleta. Pagkatapos nun, lumabas muna kami para tumulong kina Lola at Lolo sa kusina. Nagtaka kami ni Philip nang maabutan namin sina Lolo at Lola na nagsasabog ng asin sa loob at labas ng bahay. Para saan po iyan, Lola? Tanong ni Philip kay Lola. Pangontra sa mga masamang elemento na nakaakyat at nakapasok na sa bahay na ito. Tugon ni Lola na may pag-irap kay Philip. Philip, nagpakulo ako ng tubig na binabaran ng mga inorasyon ng mga dahon at mga ugat na may asin. Gamitin mo iyon. Ipaligo mo nang hindi ka na niya malapitan. Wika ni Lolo. Nagtaka kami ni Philip sa sinabi ni Lolo. Kaya tinawanan lang ni Philip ang utos ni Lolo kaya nagalit sa kanya sina Lola. Kung nais mo pa makauwi sa inyo ng buhay, sumunod ka na lang sa Lolo Jose nyo. Ikaw ang natipuhan niya kaya hindi ka niya lulubayan tulad ng ginawa niya noon kay Silverio. Bulalas ni Lola. Kahit labag sa kalooban ni Philip, pumayag na rin ito sa utos ni Lolo. Sinamahan ko si Philip sa likod bahay malapit sa lumang poso para maipaligo na nito ang tubig na hinanda sa kanya. Nagkulay kape ang tubig gawa ng iba't ibang klase ng dahon-dahon at mga halamang ugat na binabad doon habang pinapakuluan. Grabe naman sa superstitious itong Lolo at Lola Mustel. At sino naman ang kukuha sa akin? Subukan niyang lumapit sa akin at hindi siya sasantuhin ng kamao ko. Wika pa ni Philip habang nagtatanggal ng damit. Sumunod na lang tayo sa kanila, be. Dahil kung totoo ngang naengkanto ka, malaking problema nga iyan. Sabi ko pa. Kahit diring-diri si Philip sa amoy ng tubig, tiniis niya iyon. At binuhos ang lahat ng laman ng timba sa kanyang katawan. Malagkit sa balat ang tubig kaya hindi komportable si Philip. Bumalik ako sa taas para kumuha ng tuwalya kasi nakalimutan ko. Mabilis lang naman ako. Pagkababa ko muli para iabot na sana kay Philip ang bitbit kong tuwalya nang napansin ko na nagpupunas na ito ng katawan gamit ang pulang tuwalya. Kanino galing iyang hawak mo? Tanong ko. Sa iyo, inabot mo sa akin. Tugon nito. Paano? Hawak ko pa lang ang tuwalya mo, be. Sabi ko. Imposible. Kitang-kita ko mismo nang inabot mo sa akin ito. Nakangiti ka pa nga sa akin bago ka umalis. Pagdiin pa ni Philip. Patuloy ako insists kay Philip na kakarating ko lang nun at hindi galing sa akin ang tuwalya na pula. Narinig ni Lolo ang pagtatalo namin ni Philip at nagtanong nito. Nakita ko sa mukha ni Lolo ang pagkabahala kaya hinanap niya kay Philip ang naturang tuwalya. Ngunit nang balikan namin ito sa sampayan, wala na ito roon. Sa hapagkainan habang naghahapunan nagbabala si Lolo kay Philip at maging sa akin. Takpan niyo mamaya ang anumang salamin na makita niyo sa silid niyo at huwag na huwag niyo papatayin ang ilaw. Niling maglagay ka ng asin sa bintana nila at pintuan. Desidido na siya sa plano niya sa iyo, Philip, wika ni Lolo. Sino ba kasi ang tinutukoy niyo, Lo? Bakit si Philip ang kailangan niya?
Tanong ko. Dahil pinapasok siya ng boyfriend mo sa bahay na ito, pinaakyat niya si Abun dito. Saad ni Pabling nang sumingit ito sa usapan namin. Nandito ka na pala, Pabling, upo na at kumain. Pagtugon ni Lolo kay Pabling. Ikinuwento sa amin ni Lolo ang tungkol sa engkantong si Abun. Ayon kay Lolo, si Abun din ang dahilan sa pagkawala ni Tito Silverio noon. At sa galit ng lolo mo sa pagkawala ng tito mo, pinaputol at pinasunog ng lolo mo ang puno ng ilang-ilang na siyang tirahan ng engkantong iyon. Dagdag pa ni Lola, itinaboy na ng mga manggagamot ang engkantong yun dito. Pero nitong huli lang muli na naman siya nagpakita sa anyo ni Silverio. Marahil naitaboy muli ito sa kanyang nilipatan kaya bumabalik dito. Saad pa ni Lolo. At ano naman ang maitutulong ni Pabling dito, Lo? Tanong ko. Nakikita at nalalaman ni Pabling kung nandito sa bahay ang engkantong iyon. At may alam sa pagpapalayas ng elemento si Pabling kaya humingi na ako ng tulong sa kanya. Sagot ni Lolo. Unang araw at gabi pa lang namin doon pero parang nagbago na ang pasya kong tumagal pa roon. Pilit ko man tinatanggal sa isip ko ang ganong klaseng senaryo, hindi naman maalis sa puso ko ang pangamba at kaba. Dati ko na naririnig noon kay Mama na marami talagang mga elemento ng kalikasan ang naninirahan sa paligid lang ng bahay nila Lolo, kaya naniniwala ako sa ganun. Pero hindi si Philip. Napag-alaman ko rin kay Philip na nung iniwan ko ito sa sala at pinuntahan ko sina Lola sa kusina, nakita niya raw ako sa atangan ng hagdan at nakatingala sa bahay. Kaya pinaakyat niya ako at sabay daw kami pumasok sa kwarto. Nahiga raw kami sa kama habang naglalambingan. Kako, imposibleng ako iyon kasi nasa kusina ako nun. Iyon din ang time na inabutan ko si Philip na nakababa na ang pantalon. Be, imahination nyo lang ang tumatakot sa inyo. Walang mga engkanto at maligno, hindi totoo iyang si Abun na iyan. Wika ni Philip na hinahalikan ako sa leeg at tenga. Pero paano mo ma-explain ang nangyari kanina, ang nakita mong ako sa hagdan, ang bakas ng paa sa kwarto, tapos ang nagabot sa iyo ng tuwalya? Be sure ako, hindi ako yon. So sino? Sabi ko. Whoever that is, I don't care. Kung totoo man yan gaya ng paniniwala nyo, hindi siya uubra sa akin. Hindi siya uubra sa kapangyarihan ng dasal. Tugon pa ni Philip at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ako sanay na matulog na may ilaw, pero dahil sa pagod nakatulog kami ni Philip, nadilat ang ilaw. Matagal din siguro akong nakatulog nang magising ako. Nang makapako ang cellphone at tingnan ang oras 1:00 na noon ng madaling araw. Nakayapos pa rin sa akin noon si Philip. Kaya tinanggal ko ang mga braso nito sa katawan ko dahil ihing-ihi na ako. Nasa kusina banda ang banyo kaya lumabas ako. Patay ang ilaw sa sala pero nakabukas naman ang ilaw sa balkonahe. Nakasindi rin ang ilaw sa kusina kaya maaliwalas pa rin ang bahay kahit papano. Hindi ko napansin si Pabling sa hinihigaan nitong sofa. Tumuloy ako sa banyo. Ano ang nangyari sa switch dito? Kanina lang gumagana pa ito ah. Ang dilim pa naman dito sa loob. Dinala ko na lang sana ang cellphone ko para may ilaw ako. Sabi ko nang hindi gumana ang switch ng banyo. Binilisan ko na lang ang pagbabawas nun para makabalik agad kay Philip. Kakapagpag ko pa lang ng junjun ko nang may bumulong malapit sa tenga ko mula sa likod ko. Sisigaw na sana ako nang takpan nito ang bibig ko. Huwag ka sumigaw, ako ito, si Pabling. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na may tao rito sa loob? Tanong ko sa mahinang boses. Alam ko, dahil sinundan kita, sabi nito. Sige na, alis na dyan at lalabas na ako. Sandali lang, hindi ka ba naaakit sa katawan ko? Mas hamak namang maganda ang forma ng katawan ko sa boyfriend mo. Pabulong na wika pa nito sa akin habang hinahaplos-haplos ng palad nito ang balikat ko. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo na ang ibig kong sabihin, Stel. Nagiinit ngayon ang katawan ko at kailangan ko ng tagapawi ng nararamdaman kong ito. Saad pa ni Pabling. Doon ko lang napansin nang maaninagan ko na siya na wala pala itong suot na damit. Bakla lang ako at marupok at hindi naman katanggi-tanggi ang tulad ni Pabling.
Tinablan ako sa pang-akit niya sa akin. Hindi ko alam kung trip niya lang ba iyon o bet niya rin ako, pero hindi na nag-matter iyon nang bigla niya na lang ako hinalikan sa bibig. Ang tindi ni Pabling sa laplapan, halos mawalan ako ng hangin sa lamas ng labi ko ng labi niya. Iba din ang dating nito sa romansahan, magkahalong kagat, sip-sip at dila ang pinaranas niya sa akin sa paghimod nito ng katawan ko. Teka Pabs, wag lang sa leeg, baka magtaka si Philip na may chicken fox ako dyan. Pagpigil ko kay Pabling nang balak nitong sipsipin ang leeg ko. Ramdam na ramdam ko ang katigasan ni Pabling dahil sa nagkikiskisan naming chopsticks. Isinandal ako ni Pabling sa loob ng banyo at itinaas ang hita ko habang sapong-sapo nito ng kanyang braso. Napakadilim sa loob ng banyo na halos wala akong makita, pero kahit nakapikit ako sa sarap, tila kitang-kita ko ang lahat ng ginagawa ni Pabling sa akin. Muntikan na ako mapasigaw nang bigla ko na lang naramdaman sa loob ko na pumasok ang labanos ni Pabling. Buti na lang maagap ito at pinigilan ng labi niya ang sigaw ko. Sa laki ng itinarak ni Pabling sa akin, kahit na sabihing may enough space na ang card slot ko, napapangiwi pa rin ako sa tuwing nagkakaldagbayo ito sa akin. Ang laki ng tubo ni Pabling. Malapit na ako, bulong nito sa akin. Wait lang, sabay na tayo, sabi ko, at nagsimula na ring bayuhin ang pipino ko habang nakapasak sa butas ko ang tubo ni Pabling. Sa ilang paglabas-masok pa nito sa akin, sabay kami nagpaagos ng katas at tinapos namin ni Pabling ang tagpong iyon sa masuyong halikan. Nauna akong lumabas ng banyo at nagpaiwan si Pabling dahil iihi pa raw ito. Pabalik na ako sa silid namin ni Philip nang makasalubong ko si Pabling nakakapasok lang galing balkonahe. Agad ako pinagpawisan habang papalapit sa akin si Pabling. Huwag kang lumapit sa akin, maligno. Huwag kang lalapit, sabi ko habang paatras ang lakad ko pabalik ng kusina. Anong maligno ang pinagsasabi mo? Ako ito, si Pabling, hawakan mo pa ako. Saad pa ni Pabling na inaabot sa akin ang kanyang braso. Imposible, kanina lang kasama kita sabi ko. Baka iyon ang maligno, hindi ako. Galing ako sa balkonahe umiinom ng kape kasi hindi ako makatulog. Ayon pa kay Pabling. Sa banyo kanina, kasama kita sa loob. Sabi ko, sa loob tayo? Magkasama? At bakit naman tayong magsasama dyan sa banyo? Nako, baka gusto mo lang yata makascore sa akin Lagot ka sa boyfriend mo pag nalaman niya ito. Natatawa pa na sabi ni Pabling. Lumapit si Pabling sa banyo para tingnan kung may tao nga sa loob. Nagulat na lang ako nang napailaw nito ang kanina lang sirang switch. Wala namang tao dito sa loob ang linis-linis ng banyo, amoy pinya nga lang, sabi pa nito. Namutla ako sa kinatatayuan ko nang silipin ko ang banyo, wala ngang tao roon. Pero sino iyong nakaanuhan ko sa loob kani-kanina lang? Inusisa ako ni Pabling kung ano ba ang nangyari sa akin. Sa hiya ko, hindi ko na idinitalya sa kanya ang nangyari, sinabi ko na lang na nakausap ko siya roon. Naninindig ang mga balahibo ko sa kakaisip sa nangyari sa akin. Nagpasama ako kay Pabling sa kwarto at napasigaw na lang ako nang wala na roon si Philip. Pinailaw ni Pabling ang buong kabahayan at hinanap namin si Philip sa bawat parte ng bahay. Dahilan para magising sina lolo at lola. Kanya-kanya kaming hanapan kay Philip. Inumaga na kami sa kakahanap sa kanya hanggang sa nakarating na kami sa niyugan ni lolo. Ngunit hindi namin matagpuan ang boyfriend ko. Kinabukasan nun sumangguni na sina lolo sa bunggaitan na manugtambal mula pa sa kabilang isla. Nasa paligid lang ang hinahanap nyo, tinatago niya siya sa inyo. Makipagkasundo tayo sa kanya para ibalik niya sa atin ang boyfriend mo. Saad pa ng manggagamot na albularyo. Hindi ko alam kung paano at kung ano ang ginawa nila ni lolo. Pero sa kung anong hiwaga at himala natagpuan namin si Philip na walang malay sa ilalim ng isang puno ng niyog. Naikot na namin ang lugar na iyon pero hindi namin napansin doon si Philip. Ayaw na talaga namin magtagal dito. Kayo ba lolo, bakit hindi na lang kayo sumama sa Maynila? Kasya naman lahat tayo sa bahay. Sabi ko, narito ang lahat ng alaala namin sa lugar na ito, apo. Huwag kang mag-alala,
Nag-iisa lang si Abun. Mas marami ang kakampi namin. Tugon ni Lola. At mukhang type ka pa ng isa sa mga kasamahan nila Lola sa bahay. At malamang siya iyong nakita mo na ginaya ang mukha ko at boses. Sabat pa ni Pabling na natawa. Huwag mo nang takutin ang apo ko, Pabling. Sige na Stel, puntahan mo na si Phil, gising na yata iyon. Saad pa ni Lolo. Nang araw na iyon, nagpahatid agad kami sa bayan. Sayang at hindi man lang namin na-enjoy ang bakasyon namin ni Philip. Tinanong ko si Philip kung ano ang natatandaan niya sa nangyari. Ang sabi niya lang, ako daw ang kasama niya the whole time na nawala siya. Paikot-ikot lang daw kami sa niyugan, hanggang dun lang daw naalala niya. Sakay na kami ng bus papuntang syudad, hindi pa umaalis ang bus sa terminal nun. Pababa sana ako ng bus para umihi nang may kumalabit sa balikat ko. Agad ko namang nilingon kung sino. Akala ko pa nun konduktor ng bus. Ngunit nagulat na lang ako nang sa paglingon ko, isa palang matandang babae ang kumalabit sa akin. Hindi siya tulad natin. Iyon ang tanging nasambit ng babae sa akin, tsaka mabilis itong bumaba ng bus. Pinalingan ko agad ng tingin si Philip sa upuan namin. Tulog pa rin ito. Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng matandang babae sa akin, kaya sinundan ko ito ngunit ang bilis nitong nawala. Naramdaman ko na lang ang pagring ng cellphone ko. Hello, be! Saan ka na ba? Bakit mo ako iniwan dito sa sakayan ng tricycle? Umihi lang ako saglit, pagbalik ko wala ka na. Wika ni Philip sa kabilang linya. Nagimbal ako sa sinabi ni Philip at nang tiningnan ko ang pwesto namin sa bus, wala na roon si Philip. Umakyat ako ng bus at tinanong ang pasahero sa katapat naming upuan, ngunit ayon sa kanya, mag-isa lang daw ako sa upuan ko. Tinawagan ko balik si Philip, buti na lang may nagmagandang loob sa kanya na ihatid ito sa terminal. Doon na ako naghintay sa kanya. Uy, teka, ingat lang sa pagkurot sa pisngi ko, baka matanggal na mukha ko niyan. Sinisiguro ko lang na totoo ka na ngang talaga. Huwag ka nang lumayo sa akin ha. Sabi ko. Ikaw nga itong nangiiwan at kung kani-kanino na lang sumasama. Tugon ni Philip. Engkanto iyon, be. Engkanto. Sabi ko. Tandaan mo lang ito, be. Hanggat hawak ko ang kamay, hindi ako mawawala sa tabi mo. Saad ni Philip sabay halik sa akin. Ang nangyari sa akin at sa amin ni Philip ay hindi ko talaga nalimutan sa mga karanasan ko sa buhay. Iyon din ang nagturo sa akin na huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao sa paligid mo, lalo na bago pa lang sa iyong paningin, o kahit palagay natin matatagal na. Ang na-encounter naming engkanto ay walang pinagkaiba sa mga scammer na gumagamit ng identity ng iba upang makapambudol o manira ng buhay ng kanyang kapwa para lang sa pansariling interes. May mga nilalang talaga na tulad nila at ang tawag sa kanila mga doppelganger. At sa mundo na lingid sa ating mapanlinlang mata, marami sila na naghihintay lang upang sakyan ang kahinaan mo. At dito na magwawakas ang tampok nating kwento para sa tagpong ito. Kung may mga kwentong karanasan kayo na nakakatakot, nakakapang-init laman at hilakbot moment, ibahagi na iyan dito sa segment natin kung saan tatayuan ka talaga ng balahibo. Dito lang sa Kabrobas Black Room Behind Bars Original Stories presents Mga Hutik sa Kagab-ihon, Mga Hutik sa Kagab-ihon, Mga Hutik sa Kagab-ihon, Mga